Si Ginoong Arturo Ramirez po ng Novaliches ay merong katanungan kay Doc Pebbles. Siya po ay 27 years old. Arthur, good morning. Ate, konsulta mo na. Hello po, good morning po sa lahat po ng mga kasambahay. Tatanong ko lang po, ano po ba ang dapat kong gawin kapag natapilok po ako? Ipapahinit ko po ba ito? Or hahayaan ko na lang po ba? Yun lang po, good morning po. Yes, kasama po natin ngayon si Doc Pebbles para sagutin ang kinukonsulta mong tapilok sa iyong Doc Pebs. Magandang umaga sa iyo, Arturo. Salamat sa iyong katanungan. No? Ang ganda ng tanong mo kasi sobrang practical yan. So pagka natapilok ka, so basically meron tayong sprain na tinatawag. So when we, or assuming na walang bali ha, yung ating paa, no? So ang tawag dito ay sprain. So ang sprain, ibig sabihin yan, yung ligaments ng ating ankle or any joint of the body ay nagkaroon ng maliliit na punit. And having said that, hindi yun kaagad naghihilom. So, it takes about 4 to 8 weeks for it to get better. So, hindi naman ibig sabihin na ganun katagal ka rin hindi maglalakad or hindi mo lalagyan ng bigat. Pwedeng, ano lang yan, a few days to a few weeks. No? It depends kung gaano kasama yung iyong sprain. Ang good test na malaman mo na medyo magaling ka na ay kung kaya mo na magtingkayad. No? So, kung kaya mo magtingkayad, alam mong medyo okay na yung ankle mo. So, you can start to slowly go back to your regular activities. But immediately after the sprain, mas maganda na hindi natin to nilalagyan ng bigat. No? So, merong tayo mnemonics yung tinatawag na RICE. So, rest. No? So, rest natin. Huwag muna natin lagyan ng masyadong bigat yung ating paa. Tapos, yung I is actually ice compress. No? So, you can ice it. And then C is compression, wherein pwede mo lagyan ng elastic bandage para to control the swelling. And E, to elevate. No? Iaangat natin yung paa natin, ipapatong sa upuan o kaya sa unan para yung mas mataas siya sa puso natin. Para yung swelling niya o yung pamamaga ay bumaba. So, in the first 2 to 3 days, you can put ice compress on your ankle. No? You can do it as often as you can. No? Mga 15 minutes every time. More than 15 minutes, wala nang advantage. So, maybe you can put it 4 or 5 times a day, 15 minutes. No? And then, after that, you can put down your foot, put in a compression, and use crutches. Magsaklay pag naglalakad para may suporta yung paa. Yung pwede natin gawin pag medyo komportable na, of course, pwede ka uminom ng gamot para sa pamamaga. No? But in the next few days, pwede nyo gawin mag-exercise na. Kasi once ma-sprain tayo, tumataas na rin yung risk natin na maulit yung sprain or madaling magka-sprain. So, ang next step mo dyan, habang gumagaling, palakasin yung ankle natin o yung joint natin. No? So, pwede tayo mag-umpisa by writing the letters of the alphabet using your foot. No? Hindi kailangan ng ballpen. Sa ere lang. A, no? B, C, all. Pwedeng all caps, All caps. o small letters. Kung gusto mo, Greek letters pa, pwede, no? A to Z, Z to A, no? And you can do it as often as you can. And you will notice there will be some letters na masakit, pero tuloy-tuloy lang. And then the next exercise that you can do is, you can get yung maliit na bimpo, no? Alam niyo yung kaya hawakan ng paa natin, ng daliri ng paa yung bimpo. Tapos yung internally rotate. O so yung paa mo, papasok na ganon, no? Drop the bimpo ulit, pick it up again, palabas, drop the bimpo. So basically, pinapalakas mo yung inner and outer side of your ankles, no? So ito lang mga basic exercises na maaari mong gawin as a beginner kasi marami pa akong pwedeng ituro sa'yo kaso baka maubusan tayo ng oras. But at least in the beginning, you can do these exercises para din ma-strengthen yung ankle mo. Okay, Arturo? Okay po, thank you very much Thank po. you very much then, Good morning po Arturo. sa inyo lahat.